Po'y dadako na sa sermon sa araw na ito. Ang ating pong topic ay ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ganda po ng topic natin mga kapatid, no? Ang Diyos ay pag-ibig. At ang ating pong verse ay magmumula sa 1 John chapter 4 verse 8. Nakahanda na ba tayong makinig sa salita ng Diyos mga kapatid? Amen. Hallelujah. Puling ka, O Lord. Salamat po, Lord, sa oras na ito. At kami makakarinig na naman ang iyong banal na salita. Bigyan mo po ng knowledge and wisdom ang aming mensahero, Panginoon. Ibigay mo po sa kanya ang buong kaalaman ayon sa iyong kalooban. Kaya mga kapatid, without further ado, ating po tinatawagan ang ating mensahero sa araw na ito, ang ating assistant pastor, Alexander Invento. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hello! Hi! Magandang umaga sa ating lahat. Papurihan na naman natin ang ating Panginoong Diyos na siyang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen? Kaya magandang umaga mga kapatid sa ating mga matatanda sa iglesia at mga kabataan, lalo na sa ating butihing pastor, head pastor natin na siyang patuloy na nagbibigay sa ating ng kalakasan, lalo higit sa ating patungo sa inilaan ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos na siyang pinakamahalaga sa lahat. No? Mga kapatid, pinasalamatan ko po ang Panginoong Diyos na napuno ang ating upuan. No? Napuno siya dahil sa ating prayer na talagang bigyan tayo ng mga tagapakinig. Dahil siya lang po ang nagpupuno ng mga bagay na kulang at siya po ang nagbibigay ng kakulangan sa ating pananampalataya. Yes, Lord. Ang topic po natin mga kapatid, nung nabanggit ang ating Pastor Asuncia, ang Diyos ay pag-ibig ayon sa unang Juan, Kapitulo 4, ang talatay 8. Ating pong basahin mga minamahal. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ang tema ng ating pag-usapan ngayon mga kapatid, no? May 3 punto po tayo dito na iparating sa inyo mga kapatid. Ang unang punto ay dahil sa pag-ibig, pag-aasawahin ng Diyos ang mga lalaki at babae. Dahil sa pag-ibig yan, no? Ang pangalawang punto, ang tunay na totoong pag-ibig ay ang Diyos. No? Ang pangatlong punto, ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yan ang 3 punto na naway maunawaan ninyo mga kapatid tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa layunin niya na lahat tayo ay matutong umibig sa ating kapwa. No, mga kapatid? Ang gusto ng Diyos na maging malinis ang ating mga puso upang makita natin ang kanyang pagka-Diyos. No, mga kapatid? Nasa Mateo po yan, Mateo 5, Kapitulo 8, ang talatay, Kapitulo 5, ang talatay 8, mga mapalad ang may malinis na puso, no? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan ang pinaka-the best na dapat nating tandaan, na dapat tayo'y maging malinis sa ating mga isipan, sa ating mga gawain, sa ating mga kung ano-ano. Ating ipakita sa mga tao na huwag tayong mabulaanan dahil hindi yan ang
pag-ibig kung makitaan tayo na mali ang ating ginagawa. Dahil ang masayang puso ay magpapasaya ng mukha. Yan ang sabi sa kanyang kautusan doon sa Kawikaan. Kailangan laging masaya, mga kapatid, dahil ang Diyos na lumalang sa atin ay pag-ibig. Kumusta naman ang inyong mga pag-ibig, no? Kahit walang iniibig, basta si Lord ang nagbibigay ng pag-ibig sa atin. Oh, yan ang pinaka-the best dyan. Totoo. Ngunit, yan talaga, totoo naman talaga na may araw na mga puso. Yun nga ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero sa ngayon, mga kapatid na Kristiyano na tayo, ang higit na ipairal natin yung pusong malinis na nagbibigay sa atin ng tamang pundasyon sa ating pananampalataya. Yan ang isa sa mga the best na maging kaaya-aya tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay noong unang panahon ay makasalanan, inilapit tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pagbabago. Kaya yung unang panahon na tayo mga suwail, tayo inilapit sa Panginoon upang tayo'y magbago. Yan ang pag-ibig ng Diyos upang tayo'y makalasap na makalasap tayo sa kahariang inihanda ng Diyos na siyang patuloy nating pinapapurihan, pinasalamatan sa tuwing tayo'y sumasamba at maawit sa Kanya. Mga kapatid, ang araw ng mga puso ng mga Kristiyano ay ipinag-uutos po yan ng Panginoon. Iniutos niya ang kanyang pag-ibig, no? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sa bawat Kristiyano. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 11. No, kung ating namnamin itong mga salita ng sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula, nang mag-ibigan tayo sa isa't isa. Yan ang pag-ibig na inuukol ng Panginoong Diyos para sa lahat. Para sa lahat po yan. Mag-ibigan tayo. Ang pag-ibig na yan ay ibinigay niya sa mga babae at lalaki lang. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil iniutos ng ating Panginoon noong unang panahon, sa panahon pa ng ating mga ninuno, na gumawa ang Diyos ng babae, lalaki at babae, naunang lalaki, upang patunayan ng Diyos na mahal niya ang tao. Mahal niya. Kaya gumawa siya. Ang una niyang ginawa, matapos niyang ginawa ang langit at ang lupa, ay ginawa niya ang lalaki at babae. Yon ang utos ng Diyos na magpakarami kayo at punuan ninyo ang lupa. Yan ang sabi ng Panginoon na magkalat kayo. Ngunit sa dami ng mga tao ay sumuway. Sumuway ang mga tao, pinarusahan ng Panginoon dahil ayaw ng Panginoon na muling bigyan ng masama ang mundo. Ngunit hindi ipagtanggi, mga kapatid, no? Ang kapangyarihan ni Satanas ay nandito na sa daigdig. At lumaganap ang mga maling pag-ibig, no? Kaya nga ang tao nandoon lamang sa kasayahan, nandoon lamang sa walang kabuluhang
pagpupuri, kundi ang pagpupuri nila ay sa mga kalayawan lamang. Kaya, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos ay pinag-aasawa niya. Pinag-aasawa niya ang lalaki at babae. Ito nga ang utos ng Panginoon sa unang Korinto Kapitulo 7. Kung ating pakinggan ito mga kapatid, no? Kapitulo 7, ang talatay 2 hanggang 4. Sabi ng ating Panginoon, datapwat, dahil sa mga mapakiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang rapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Kaya ipinag-aasawa ng Panginoon yan para dumami ang buong sangkatauhan. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Yan. Kung manaranasan na natin itong lahat na tayo po'y mag-asawa, kalooban po yan ng Diyos, mga kapatid. Amen, di ba? Kalooban ng Diyos na ang pag-ibig niya ay doon lamang sa gusto ng Diyos, na kung gusto niya na ikaw ay magkaroon ng asawa, pasalamatan mo yan. Kung ikaw ay bigyan ng walang asawa, pasalamatan mo rin lahat yan. Dahil kalooban ng Diyos yan, mga kapatid. No? Ang asawa, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay masawa, ano ang tawag doon? Hindi na kayo dalawa, kundi isa. Isa na kayo kasi mag-asawa na kayo. Kaya sa pamamagitan ng pag-asawa, mga kapatid, ay inuutos ng Diyos sa mga may asawa, inuutos ng Diyos yan. Kung kayo may asawa, dapat huwag niyong hiwalayan. Huwag talagang hiwalayan ang asawa. Dahil nga sa mga problema, dahil sa mga pagsubok na dumarating, minsan talaga magkahiwalay. Pero ang utos talaga ng Panginoon, huwag humiwalay kung ikaw ay may asawa. Kung ikaw may asawa ngayon, huwag mo nang hiwalayan yan dahil yan ay utos na ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa unang Korinto Kapitulo 7, ang talatay 10 hanggang 11, datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-utos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Sa 11, datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatili siyang walang asawa. O kaya makipagsundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Yan ang utos ng Panginoon. Kailangan kung kayo ay may mga problema, pagkasundo mo agad, no? Para maiwasan yung mga kaguluhan, upang maiwasan ang lahat ng mga problema sa buhay ng bawat isa. Kaya huwag humiwalay, pero may kondisyon ng Panginoon. Kung ikaw ay hiniwalayan, no? Sa batas ng Diyos at sa tao, kung ikaw hiniwalayan, at nag-asawa ka muli, hindi ka nagkakasala. Yan ang utos ng Panginoon. Hindi tayo nagkakasala niyan, mga kapatid. At yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sapagkat tayo ay tao lamang. Kung hindi natin kaya, no? Mag-asawa ka. Wala kang pagkakamali doon. Dahil, ang sabi ng Panginoon, kung natatali ka ba sa asawa, huwag mong pagsigaw ang ikaw ay mga kalag. Ano ba yung kalag, no? Sa salitang kalag, kumbaga, makahulagpos, no? Sabi sa unang Korinto Kapitulo 7, hindi ka nagkakasala, mga kapatid, dahil sa pangangailangan. No, mga kapatid? Unang Korinto Kapitulo 7, ang sinabi ng Panginoon, sa 27 hanggang 28, natatali ka ba sa asawa?
Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. No? Ikaw bagay kalag sa asawa, o kumbaga hiwalay sa asawa. No? Sa 28, ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya magkakasala. Datapwat, sabi ng Panginoon, ang gayon ay magkaroon ng kahirapan. Bakit? Magkaroon siya ng kahirapan kung mag-asawa siya. Eh kung makatagpo ka ng asawa ng, bakit sinasabi ko ito mga kapatid? Kung makatagpo ka ng asawa ng lasinggo, o di ba? Mahirap. Mahirap yan sa laman. At alam natin na ang babae kung bumalik sa pag-asawa na nakahulagpos na siya doon, eh, manganganak siya. Alam mo naman natin na ang panganganak, mga kapatid, ay napakahirap. Napakahirap sa isang babae mahal ng Diyos.